ang kasumpasumpang dugo ng Bathala. Nakatitiyak ako na malakas at makapangyarihan ng kanyang nakaharap. Kaya siya nadaig ng ganon. At nakatitiyak rin ako na buhay pa siya. Mga itim na brilyante, aming hinihingi ang iyong tulong upang pagalingin si Gargan. Kailangan nating makahanap ng nilalang. Painumin sa Bathala ang kanyang dugo. Hindi na masasayang ang iyong pangalawang buhay sapagkat isa kang katangi-tanging alay para sa ating Bathala. Parang sa mundo rin pala ng mga tao ang ganap dito, mahal na Hara. Maraming masasamang loob at mga traidor dito sa Encantadia. Ang kadiliman ay palaging naghahanap ng buwa, kahit saan mang daigdig. Bakit parang wala namang nangyayari? Sinayang mo ang buhay ni Agane. Manahimik ka na! Maligayang pagbabalik, Batalang Gargan. Ang aking mga kahuling Bathala may gawa nito sa akin. Wala rin ng kasalanan sa akin ng mga sangre at Bathala. Besang suliranin lang akong kinakaharap. Ito'y dugo ni Gargan na tila hindi mapalis sa aking kamay. Sigurado ako, may epekto ito kay Flamara. Hindi ka maaaring mag-isa. Dapat ay lagi kami kasama upang matiyak natin ang iyong kaligtasan. Ano ang ingay na iyon? Iyon ay tunog ng babala mula sa Hatoria. Nilakas naman ang iyong loob na sumugod sa aking nasasakupan. Nasaan ang sangre na tagapangalaga ng brilyante ng apoy? Anong aking ginagawa rito? Dinala ka sa akin ng aking dugo kay panas mo sapagkat ngayon hindi ka na makakatakas pa sa akin. Flamara, nasan ka? Hindi na ako papayag na muling mamatay sa palaso. Gargan! Humarap ka sa akin at ilabas mo sa akin ang aking anak! Batid ko na ikaw ang bumihag sa kanya. Gargan! Hindi niyo ba nakita si Flamara? Hindi ka mahalan. Hindi ba't kasama ninyo siya? Mag-utos ka ng iyong mga kawal. Pati na rin ang mga lambana. Kalugarin ng buong Encantadia at hanapin niyo ang aking anak. Masusunod, mahal na sangre. Perena, ang dugo ni Gargan na nakamarka sa palad ng iyong anak. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nawawala si Flamara? Iyan rin ang aking kutob, Danaya. Kaya't nagtungo ako sa kuta ni Gargan, ngunit wala siya roon. Ngunit kung siya man ang may kagagawan sa pagkawala ng aking anak, mananagot siya. Tayo na naman ang nagtagpo, Adamus. Buong akala ko talaga'y napaslang na kita. Sapagkat ang mabubuti ay kinakampihan ng tadhana sa Ur. Naway kasihan ako nito nang maparusahan kita. Gusto! Kahiya-hiya ka, Dea. Wala ka bang natutunan sa iyong kera noong tayo'y nasa Miniave pa lamang? Sino ngayon ang kahiya-hiya? Kera.
boses! Gargan! Hindi mo man ipahalata, Flamara. Ngunit batid ko ang iyong takot. Nagkakamali ka, Gargan. Setay Dupante, Gargan! Sinasamo ko ang aking kambal diwa ngayon din! Dalawa kaming harapin mo, Bathala. Hindi niyo ako magagapi kahit na magsama pa kayong dalawa. Puro satsat! Matignan niyo pareho ang aking nais. Ang isuko mo sa akin ang brilyante ng apoy, Flamara, maging ang kambal-diwa nitong si Labanaya. Kahit maubos ang apoy na nananalitay sa aking dugo, ay hindi ko isusuko ang aking brilyante sa iyo. At mapasayo man, ang aking tahanang brilyante ay sumusumpa ako, hindi ako magpapasakop sa'yo! Pakawalan mo sila, Banea Gargan! Ano yung nangyayari? Bakit tila kusang lumalapit sa'yo ang aking kamay? Dahil hawak ko ang iyong kamay, Flamara. Sa tulong ng aking dugong nakakunyapit dito. Tigilan mo yung ginagawa, Gargan! Flamara! Labanan mo ang kanyang kapangyarihan! Huwag mo hayaan kunin niya ang brilyante ng apoy!
And ako si... Tara, Adamus Dea, maaari bang gamitin niyo ang inyong mga brilyante upang tuntunin si Flamara? Hindi mahagilap ng aking brilyante ang kinaroroonan ng hininga ni Flamara. Maging ako. Hindi maramdaman ng lupa si Flamara. Kung ganon ay may kapangyarihang nagkukubli sa aking anak. At nakatitiyak akong kagagawa nito ni Gargan. Ashley, malamang ay dinala ni Gargan si Flamara sa lugar kung saan niya ako pinaslang. Siyang tunay. Sa isang isandaro. Kung saan kami dinala noon ni Gargan. Hahayaan kaya tayong makapasok doon ni Gargan. Walang ibang paraan kung hindi subukan. Dalhin niyo ako sa Isandaro. Avisala Esh Malavania, maaari ka nang bumalik sa loob ng brilyante. Hindi ba na isalaysay sa iyong tera na hindi ka maaaring makalis sa lugar na aking likha nang hindi mo sumusuko sa akin ng brilyante ng apoy? Bigay mo sa akin ang iyong brilyante, Flamara, upang maibsan ng sakit at parusang iyong nararamdaman ng dahil sa aking itim na brilyante. Dahil kung hindi, ay hindi ako magmimingkitlan na ang iyong buhay. Malara. Pashnavicus, ano ang iyong ulat? Natagpuan ba ninyo ang pangahas na kawal na nagpana kina Daron at Cedro? Agape, Avi. Malara. Ngunit hindi namin sila natagpuan sa apat na sulok ng Sapiro. Tiyak na nilisan na niya ang kaharian. At natitiyak kung si Tabon rin ang may gagagawan nito.
kung iyong mamarapatin, mahal na Hara, ngunit tila dumarami ang taksil sa iyong nasasakupan. At ito ay aking gagawa ng paraan. Hindi man lang ako pinasalamatan ni Gargan. Hindi naman siya magkakamalay muli kung di natin siya iniligtas, di ba? Hayaan mo na, Pinunong Tabon. Umasa ka na malalaman din naman ang bathala ang ginawa natin para sa kanya. At sigurado ako na mabibigyan din tayo ng pabuya. Isa lang ang pabuyang nais ko. Ang sapiro. Punong Tabon. Rolob, nandiyan ka na. Meron ka bang magandang balita para sa akin? Tagumpay ko pong naisagawa ang iyong pinag-utos, mahal na pinuno. Nasapol ng aking tudla ang miniyabing sinagaro na Chedrok. Pasarte. Tunay kang maasahan. Avisala, Eshma. Pinuno, ang aking pabuya, Punong Tabon? Ay makukuha mo sa sandaling maangkin ko na ang sapiro. Sa tulong ng ating bago at pinakamakapangyarihang bathala. At yan ay nalalapit na rin. Shedemaste, Rolob. Mag-ingat ka sa iyong pagbalik sa sapiro. Magbalat kayo ka kung kailangan. Tiyak na kilala ka na ni Armea. Tipunin mong ibang mga kawal at mga sapirya na tapat at panig sa akin. Nais kong silang pulungin. Masusunod po, mahal na pinuno. Vashnavicus, inuutusan kita na siyasatin mo ang lahat ng kawal ng sapiro. Tiyakin mo ang kanilang katapatan sa trono at kung sino man ang iyong mahuli na nakikipagsabwatan sa kalaban. O kay Tabut, ay siyang parusahan at ipakulong. Masusunod, Hara Armea. Elias, ano yung iyong ginagawa rito? Huwag mo silang pansinin. Nadalaw mo na ba si Daron sa kanyang silid? Opo, Hara. Iyon nga rin po ang sadya ko rito. Para sabihin po na may malay na si Daron. Safe na siya. Safe, ligtas. Nalaman ko na ang kahulugan ng katagang yan sa aking isang kapatid. Avisala Eshma, maraming salamat. Wow, magic! Ang ganda talaga dito sa Encantadia. Dapat ka nang masanay, mortal. Sapagkat may mga kapangyarihan talaga ang mga diwata at ang ibang nilalang dito sa Encantadia. Maiwan muna kita dito. Saksi sila ba na yung nasa akin kay Kabuturin? Hindi ko isusuko ang aking brilyante. Ikamatay ko man ito. Kung gayon, lumanda ka sa maubos ng apoy ng iyong buhay! Flamara. Mga sampi!
Wala akong hindi gagawin. Mahanap ka lang ang aking anak. Anak Krishna. Tera, sugatan si Flamara. Gamutin mo siya ngayon din. Paano kayo nakapasok dito sa aking esendaro? Ito'y patunay lamang na meron kang kahinaan. At meron kaming lakas at talino na hindi mo batid. Avisala Eshmate. Ngayon, harapin mo kaming lahat. Ngayong sama-sama na kami, mas malakas na ang iyong makakalaban. Matapang ka na ngayon, Flamara. Tingnan natin ang tapang sa aking gagawin. Hindi ko ibig ang katahimikan ito. At saan naman nanggaling ang dalawang matandang to? Mga kawal, hindi niyo sila kailangan pangilagan. Mula ngayon, umapanig na sila sa akin. Ako ang iyong harapin! Ikaw ang apoy, Irena. Ako ang gabi na lulunok sa iyong liwanag. Hindi mo pa nasasaksihan ang lakas ng aking bagong kapangyarihan.